sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok. Walang bolahan. Walang bolahan, Walang bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa panibagong programa ng DWIZ at ang Aliw Channel 23 na siguradong kakaliwan at tututukan nyo linggo-linggo. Ako ang inyong kakwentuhan at kakulitan, Papa Bear Benji Paras. At ako naman ang inyong ka-analysis at ka-diskusyon sa hardcore, Ronnie Magsanok. Hanap nyo ba ay usapang derechahan? Diskusyong walang paligoy-ligoy. At kwentuhan mag-aangat kwela. Kung gano'n, manood kayo ng Sesame Street. Hindi. Sagot namin yan dahil dito ang usapan at kwentuhan sa mundo ng palakasan ay siguradong walang. Bolahan. Okay, ito naman, importante to. Eto na, Gi. Kaya bigyan mo ng magandang intro. Mga kawalang bolahan, makakasama naman natin ngayon ang mga leaders na may mahalagang papel sa patuloy na pag-unlad ng basketball sa bansa. Ang ganda. Ito naman, sila ang nasa likod ng direksyon at paglago ng National Basketball League Pilipinas na nagbibigay ng oportunidad sa mga manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon. Kasama natin ang presidente ng liga, si Miss Rose Montreal. At Hi, ang ma'am. commissioner ng Welcome. NBL Pilipinas, si Mr. Edward Aquino. Yes. Familiar names, familiar faces. Welcome, ma'am. Good afternoon to two basketball legends I cannot forget when I was Thank you, ma'am. in the Elite League. No? Maraming salamat po for guesting us here in your program. It's our Huwag nyo kaming pleasure. tawagin legends, nakakatakot. Para kaming nasa loob ng pyramid eh. Ito legend na to. Sir, welcome. Welcome po sa pag-invite sa amin dito sa inyong programa. Yes. At ngayon sir, ang unang kong katanungan, paano nyo naisip po na itatag itong NBA? Paano Who do nagsimula? you want to answer first? Me or Ay, Sir? any of you. Ladies Okay. first. Segue mo na. Ganito to. After PBA, we were invited by basketball legend Jolly Pa and Ray Gamboa of the PCCL. And then, sir, I was personally tasked to handle marketing, production, everything, while Sir Edward handles the technical Yes, side yes. with Coach Jolly Pa. And then we came to the point of holding basketball events, not only 5-on-5, not only PCCL, but 3x3 for PCCL, Luzon, Visayas, and Mindanao. And then, doon namin nakita, sir, yung surplus ng basketball players. We had personal encounters with, homegrown players. Homegrown meaning, sa amin kasi, sir, it's so easy to say homegrown player. But sa NBL, Pilipinas, iba kasi yung panuntunan ng homegrown. You should be born in the city or province that you represent. So, yun yung standard ng homegrown in NBL Pilipinas. So, PCCL, encounter with the players, sabi nila, nag-try kami to, we tried our luck in Manila. NCAA, UAAP, other major collegiate leagues. But after that, wala na eh. Wala na kami napupuntahan. So what we do is we go back to our native hometown and just play Panalay. But we want an organized league for us who cannot make it in the PBA. Because at that time, correct me if I'm wrong, Sir Edward. 2018. Yes, 2017, sir. 2017. At that time, there's only 10 teams going 12 in the PBA. So each team can only accommodate 18, 20, maximum 25 players. Sobra na yun. Considering the surplus nga, sir, the surplus of basketball players. So, inupuan namin ni Coach Jolly pa yung CWBL. But at that time, Coach Jolly pa was saying, Rose, Edward, hindi kumpleto ang regional basketball pag walang Visayas and Mindanao. At that time, we were talking to possible team owners in Visayas and in Mindanao. But the problem is, sir, hindi lang naman yan just putting up a league. You also have to consider yung logistic requirements, everything. So,
we went back to the discussion table and told Sir Ray and Coach Joe. Coach Joe, Coach, it's not feasible. So sabi nila, no, gawin natin. But for us, sir, ang hirap ng suntok sa buwan eh. Ang hirap ng suntok sa buwan. So one of the team owner, anak ng Laguna, Celso Mercado, told Coach Ray, Sir Ray, actually, Ray, tumatanda na yung mga players ko eh. Because CWBL, when we came to PCCL at that time, 2 years in the making na yun, sir, hindi pa naglo-launch. Dapat mag-launch na siya. Kaya lang hindi mag-launch. CWBL stands for... Countrywide Basketball League. Okay. So, nung time na yun, sir, sabi ni Celso Mercado kay Sir Ray, Ray, pahiram mo nga sa akin si Rose saka si Edward. So, si Sir Ray naman, sige, why not? So, we were given a good accommodation, ganyan. And then, in just 6 hours, kasi we want something new for basketball. It's not just a commercial league. You know, madali naman kasi sabihin, sir, yung madali mag-put up ngayon. Ngayon, 10 pera yung basketball. So, ano yung magiging peculiarity nung league na tatayo natin? Kakaiba. Yes. So, sabi namin, at the end of the day, after 6 hours, some coordination with, you know, other franchise like NBL USA, NBL, yeah. Because NBL Pilipinas is the Philippine franchise of NBL na NBL China, NBL Australia, NBL New Zealand. NBL Australia, oo. yes. So yun, sir. After 6 hours, we were able to register the name NBL Pilipinas. And then, isa lang yung naging sagot naming tatlo dun sa what will be the peculiarity of the league compared to other leagues na it's mushrooming of leagues at that time. Let's do homegrown basketball. At first, akala nila niche market, but it's not. You know, after 8 years, after 8 seasons, we've proven a lot already when it comes to yung galing talaga ng homegrown players na hindi natatap ng, you know, on a national level. So, yun sir, that's where it started. So, homegrown ma'am. Ang tanong ko lang dito, homegrown sa isang team, for example nga, yun nga yung Camsur Express. So, ibig sabihin, players cannot be traded to other teams. Wala kaming trade, Sir Benji. Walang trade. Basta once na not performing ka, although meron tayong tinatawag na contract, same with PBA. So, pag non-performing ka, aalisin ka sa roster nila. So, pwede sila magpalit within the duration ng elimination. Basta homegrown from that. Yes. Basta pag pinalitan ka, area. dapat ang requirements mo lang, PSA mo. Kasi pag nagpalit ka, kasama rin sa sasabit mo requirements, PSA mo. So, hindi ka wala What is trade. PSA, sir? Birth certificate. Philippine Statistics Ayun, Authority. certificate. Yes. So, wala tayong trade, Sir Benji. To prove na taga-roon ka Yes, talaga. yes. Kasi ang banner ay tunay na homegrown. Yes, Tunay ang na tahanan ng tunay na homegrown. Yung lagi nakalagay. Yes, NBL yes. Pilipinas, So, ang tunay na homegrown. Everyone in the team, including coaches and the staff, they're all, Hindi naman lahat, Sir Benji. Actually, sir, ngayon, strictly players. Because Tikas Kapampangan, ang head coach is Jeff Chan. Yes, yes. Jeff Chan is not Kapampangan. So, majority ng teams, yes, homegrown din yung coaches. But there are teams na Kumukuha. yeah. Okay lang din sila for them kumuha to ng- be competitive. Yeah, competitive. Oh, Jeff Chan, Hong Kong yun, di ba? Ha? Naman si Jackie Chan. Hindi, naglaro nga sa FPU, naglaro sa PBA, naglaro sa Gilas, Pilipinas. Okay. Pero sir, ang tanong ko, ano yung pinaka-challenging dito nung tinayo niyo itong NBL? What's the challenging part? Challenging Pagsubok. part. Pagsubok. Pagsubok na parang, Parang hindi na kaya, parang... ano ba to? napakahirap. Tuloy ba natin to? Nung una kasi, parang, syempre, kahit na buo namin yung konsepto ng homegrown, syempre pag lalo na NCR, medyo ano yan eh, medyo Complicated. yan eh. Kasi Quezon City, Marami. marami yan. Actually, sir, I'll support yung claim ni Sir Edward. Las Piñas and Parañaque. Dalawa na yun. When you jump, 1 foot can land in Parañaque, another foot can land So in... may technical Yes. aspect. Yes, technical there's aspect. technical aspect. But one thing I can consider very challenging up to now, when it comes to funding, Yes. since we opened NBL in 2018, uso na nun, sir, ang betting platform. Okay. But one thing we can be very proud of, out of the challenge,
is that we're the only league that has no betting platform partners. We've been receiving several offers every year. Every year, iba-iba yung nami-meet namin na operator, Windsor, Arena Plus, Bingo Plus, the Kasi rest nga of the is other. sport ano. Yes. Yes. Ang sa amin kasi, sir, you know, we cannot control betting in sports. Kasi before, during your time, ang betting lang nun, simple betting, ending lang. Yun yung kinalakihan ko nung bata pa ako, nung naglalaro kayo, di ba? So, ending lang. But now, first possession, first layup, first rebound, quarter scores, quarter ending, lahat yan. You can bet. Pati nga yung unang iinom ng tubig. Meron ng pustahan. Kung sino nga yung unang maglalagay ng tuwalya. Meron. Oo. Ang bihira naman. Ma'am, may tanong This ako. thing, sir, we cannot control. But yung league, we have our own measure to control it. And how do we control it? 30 minutes before tip-off, we collect all the mobile phones of those part ng gallery. And then, Gallery? Yes, we have galleries. Yes, Parang may- collegiate. may team gallery po Combination kasi. of collegiate style and professional style ang ginawa natin. Yeah. So lahat po ng nandun, why mobile phone? Kasi you can only bet using your mobile phone. Oh. Ano So- to, including the players? Or Yes, Lahat players, po. even Even management. ball boys po. Even Even ball team boys. Sa- owners. Yes, yes. Nasa tapat nila yung cellphone Yeah, nila. we have a phone repository placed in front of their benches para they're secured na nobody's looking at their phone or, you know. Ilang teams kayo nagsimula ng 2018? 10 teams, sir. 10 teams na. Mostly outside NCR? O ilang teams from the NCR? Kasi sabi yun ang 10 yun ang teams may on that time. technicality issues. Eh. Paranaque, At that time, Taguig, Paranaque, Taguig, Quezon City, Quezon Marikina. Okay. Only 4 ng time na yun. Tapos Dasmariñas na, Cavite na yan. Laguna, yes. And Camsur, Kasi pioneer ang Camsur eh, di ba? Bulacan. Taguig also is fine. Taguig also is pioneer. Yes, Taguig. Kailan pumasok ang Pampanga? Pumasok ang Pampanga under a different management. Yes, yes. Season 2019, second season. Iba pang management. No? Yes, Yes, iba pa. iba pa. That time. Pero nag-champion yun, di ba? Yes. Which team has won the most titles? Taguig? No. Pampanga. Taguig, Taguig, five championship. So ilan na ba? President's Cup, Governor's Cup? Yes. As of now, dalawa pa lang. Conferences Dalawa. per season? First Is that champion correct? namin, Paranaque. Okay. Paranaque Aces. And second champion namin, Pampanga. And after nun, 2020, 2021, 2022, Champion pa Taguig nun. Taguig. Ano, sorry. Back to back to back to back. Paranaque, Pampanga. Tapos, Paranaque, Taguig pala. And then Pampanga. Okay. So sila yung nag-dominate. Ano ang core mission ng NBL? Core mission is to provide a platform for the underserved. And who are these underserved? These are the very, very good talent that has no platform for them to showcase in an organized league. Kasi sir, iba pa rin ang panalay, iba pa rin ang organized Panalay, league. para sa kaalaman ng Yes. ating mga manonood, panalay is larong labas. Yes. Ligang labas. Oo, ligang labas. Hindi yung relo yun. Panaray yun. Mahal yun. So, yun ang mission. Yun ang core mission. Meron na bang mga malalaro from NBL na nakatawid sa PBA? Yes. Sige, please name some. Dominic Fajardo, Oh, mahusay. number 1. Si Burger Bulacan. Man. Yes. At saka si MJ Garcia. Si MJ. Yes. Saan naglaro si Dominic? Si Dominic Bulacan. Bulacan. Oh, taga Bulacan kasi talaga yan eh. Bulacan, first niya, Bulacan Makabayan. And second niya, Bulacan Republican. DF Under Republicans, under kay Governor, Governor Daniel Fernando. Okay. Si MJ, Actually, sir, marami coming from the first management ng Pampanga eh. Kasi even Archie Concepcion, No, but- Yes, Sebastian even Archie. Justin Baltasar, Oo they naman. all played in Kasi NBL. Pampanga eh, di ba? Yes. They all played in NBL. And even Policarpio played sa NBL Yes. youth namin. We have a youth kasi at that time. na pwede yung collegiate players. Pwede. Correct, Sa youth namin naman yun. Si For Policarpio, 21 naglaro din sa NBL. Kaya lang youth naman siya. Tapos napunta ng PBA. Kasi hindi lang sila yung sa, yung nakita natin na Camsur Express. Meron silang youth program. Yeah. Sa mga bata. Would you like to expound on it? We have 10, NBL youth 10 under hanggang 21 Competition under. din yan. Yes. Homegrown din yan, Homegrown sir. din siya. Before, parang So tuloy-tuloy na yan. Ano? hindi siya. Pero nung kinonceptualize namin, dapat homegrown din para makapag-produce. Example, pag si Camsur, meron yung Camsur team, di ba?
So ginawa namin para makapag-produce sila continuous program. Yan na yung laman mo. Yes. Yun yung ginawa namin. Pampanga. There's no need for the team to conduct tryouts every time na magpapalit sila ng player, mag-a-add sila. Nandun na eh. It's a Tutrain mo na lang. holistic Yes. program. Meron already. silang isa pang liga na pag gusto nilang kunin yung player sa 21 under, tatalon doon sa NBL Pro, po pwede. Di ba challenge yung, teka, doon sa Camsur Express, lagyan na natin sa pinaka-major na competition, home and away. Sa youth program, home lang, away din? Youth and No, away. ganito sir ang ginawa namin. It was very challenging for us to organize NBL Youth because yung mga participants coming from Batangas, coming from Naga, coming from La Union, it's all over Luzon. So sabi ko kay Sir Edward one time, why not diversify? And how do we diversify? We appoint deputy tournament directors per area to conduct the qualifying. Parang satellite, no? Yes, and then we do national championship. So, Galing. may plano ba kayo na like to invite, of course, NBL, homegrown, ano? Pero to invite teams from other countries, na Okay. parang to collaborate. Yes. Should I answer? Sir Benji, I actually work closely with NBL USA. In fact, we started planning to bring NBL USA team to participate in NBL Pilipinas conference. Unfortunately, nagka-pandemic. So after pandemic, nung nag-resume na normal state na tayo, nagplano naman kami reinforced conference. So one team will get one NBL USA player as reinforcement. Parang import. Yes, Ah, Yes, parang okay. import. But unfortunately, kami kasi sir, before we decide, dinidiscuss talaga namin on the Sa table. owner. Hindi lang yun, decision mo lang, decision ko lang. No. Consultative. For other teams, kaya. Like Taguig, Camsur, Tikas, Nueva Ecija. So logistics na yung Yes, concept. Yes. Ang issue kasi sir, syempre nanggaling naman tayo sa PBA. Alam natin how to take care of an import eh. At saka mahaba eh. 5 months eh, di ba? Tama ba? Yes. Bawat But there residents are and also, governors. yes, but there are also teams, sir, na may not be able to support Yes, an yes, import. of course. So sabi namin, hindi ko titigilan yung reinforced conference na yan because kami every season, every conference, there's something new. He will explain later Sure, of that's course. something new when it comes to technicalities or rules. But for me, every season may bago. So sabi ko, I will not stop exploring reinforcement. So this is the first time where, we'll be launching on national television. In your program, syempre, Aliw 23. Ang reinforced conference po natin in May. This will coming be- May. This coming May. Oh, malapit na. Yes. Governor's Cup. The homecoming of the homegrowns. And what Okay. do I mean by that? Each team will be allowed maximum of two inactive PBA players Inactive, yeah. who are certified homegrown sa ano nila. This is one way of bringing back to the community where they came from. For example, 2. Yes. Maximum of 2. maximum of two, but they cannot play at the Simultaneously. same time. One at a time. So one at a time to give the four other Parang homegrowns Sir the Benji, chance. parang UAAP that time, sa NCAA, di ba? Hindi pwede pag magsabay may yung mga foreign players. Yeah, foreign Foreign. players. Palitan sila sa loob. Oh, teka. Pero sir, Brother, oo. balikan natin yan. Ha? Balikan Maganda natin, yan. maganda yan. At ito muna, pepreno muna tayo. Dahil sa meron tayong kasama ng ating mga executives ng NBA. Pero don't worry kasi marami pa tayong itatanong at aalamin sa tahanan ng tunay na homegrown. Ngayon naman, sigurado akong lahat tayo ay nakakainom ng mga hot beverages o drinks. At pag-afford natin yung mga may init na inumin sa labas, madalas ay nakalagay ito sa paper cups. Pero may mga pag-aaral daw. Ikaw, magaling ka rito. Magaling ako Nagsasa- mag-aaral. Alam ko yan. Na nagsasabing mayroong masamang epekto sa kalusugan ang pag-inom ng mainit na inumin mula sa paper cups. Kaya ang bigger question mark dito ay kung totoo nga ba ito at proven or isa itong misconception. Well, para malaman natin ito lang ang masasabi ko. Tara, let's prove it. Kadalasang sinoserve sa paper cups ang may init na inumin lalo na kung
iti-take out ito ng customer. Mas convenient nga naman kasi ito at nakakasave ng oras dahil hindi nakakailanganin pang hugasan. Pero totoo nga ba na may masamang epekto sa katawan ang pag-inom ng mainit na inumin mula sa mga paper cups? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa newsmedical.net, bagamat mas convenient ang paggamit ng paper cups kumpara sa washable cups, posible naman itong magdulot ng kapahamakan sa kalusugan ng isang tao. Partikular na ang mga umiinom ng maiinit na inumin sa paper cups 3 beses kada araw. Dahil dito, maring pumasok sa katawan ang 75,000 na microplastics. Posible itong magdala ng contaminants mula sa packaging katulad ng paper cups na hindi sinasadyang nahahalo sa mga pagkain. Ilang halimbawa ng contaminants ay ang iron at toxic heavy metals katulad ng palladium at cadmium na maaaring makasira sa kidney, liver at utak. Bukod sa organ damage, may potential din ito na magdulot ng cancer. Ang payo ng mga eksperto, magdala o gumamit ng reusable na ceramic, stainless steel o glass mug sa pag-inom ng mainit o malamig. Mas safe na makaka-discount ka pa. Time out muna tayo guys. Tuloy ang kwentuhan at kulitan natin kasama sina Miss Rose at Sir Edward sa pagbabalik ng Walang Bolahan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. tuloy ang kulitan at kwentuhang walang bolahan. Mga kawalang bolahan, alam naman natin na sa dami ng ginagawa natin araw-araw, ng trabaho, pamilya at kung ano pang responsibilidad, mahalaga ring alagaan ang ating kalusugan. Kaya sa segment na to, pag-usapan natin ang ilang paraan kung paano natin mapapanatiling malakas at maayos ang ating pangangatawan. Alamin natin kung paano ito makakatulong sa atin para manatiling aktibo at handa sa hamon ng bawat araw. Kaya mga walang kabulahan, tutok lang dahil narito na ang ating health supplement. Ang pag-challenge ng mga negative thoughts ay isang malaking hakbang para matukoy at i-reevaluate ang mga negative thinking patterns na maaaring makaapekto sa ating mental well-being. Ang unang hakbang ay maging aware kung kailan lumitaw ang mga negative thoughts. Bigyang pansin ang mga trigger, pansinin ang mga sitwasyon, tao o kaganapan na may posibilidad na ma-provoke ang negative thinking at emotional response dito. Kapag natukoy na ang mga negative thoughts, balansihin ito sa pamamagitan ng pagtuon sa mga positibong aspeto ng sitwasyon. At i-practice ang mindfulness dahil nakakatulong itong ma-detach sa mga negative thoughts patterns sa pamamagitan ng breathing exercises. Kung ang mga negative thoughts ay may kinalaman sa isang problema, ituon ang iyong enerhiya sa paghahanap ng mga solusyon sa halip na tambayan ang problema. Ang activity na ito ay hindi nangangahulugan na iniiwasan mo ang problema, sa halip ay para sa iyong mental health. Okay, ito yung naputol nating kwentuhan kanina nung na-explain na ni Ma'am yung tungkol kanina sa mga teknika, sa mga Yung pagbalik. Homegrown na dalawa. Anong tawag sa parating na conference, ma'am? Season 2026 Governor's Cup Reinforced Conference. So yung natapos na President's Cup, President's Cup, Season 2026. Season 20. So ito na yung 2026 season. Yes. Pang ilang taon na ito ng NBA? Ninth. 9th year. Yeah. Okay. So sir, ang tanong ko lang, sa inyo muna, no? Di ba naging official kayo sa PBA? Ano yung malaking talon na ginawa nyo? Ano yung malaking pagsubok? Kasi management pa siya eh. Andito na kayo. Second- This is ano na eh. Kumbaga, This is it, is hawak it? nyo na yung sarili nyo dati. Ito yung mga nagtrabaho ko dati. At first, syempre, Sir Benji, Sir Ronnie, challenging talaga sa akin yun. Syempre, from officiate, game official o referee, hahawak ka na ng tao. The good thing naman, si Ma'am Rose, bilang kapartner mo sa ginagawa, lagi siyang may advice sa akin. Lagi lagyan mo ng separation. Kasi pag pusong referee ka, nandun pa rin yung may awa ka sa kanila. Kailangan i-separate Sino mo ang siya. technical head? Ako rin. sir. Ikaw din. Yeah. He does the rule. Tapos, sa pang-ano ron, dapat magbasa ng rules. Tapos, kailangan yung naiisip ka lagi,
Innovation. At the same time, ako na nagpapatraining. Kumbaga, gusto ko lagi yung hands-on ka sa ginagawa mo sa kanila. Kasi gusto ko, like, Based sa natutunan mo dati. yes sir, kasi sabi ko nga sa mga referees ko, noong time na yun, hindi ako naging isang, ako to, o Edward Aquino, ng isang ganun lang, ako na to, magaling na ako. Hindi, pinagdaan ako step by step. Gusto ko yung pinagdaanan niyo. Ko pala, pagdaanan niyo ko. Yun yung mga challenging sa akin na sabi nga niya lagi sa akin pa nagkukwento kami. Minsan napaprostrate ka kasi gusto mo magkaroon ka ng isang ako katulad ng mga referees. Pero hindi. Saan sila galing? Ano yun, sir? Talagang iba-ibang grupo. Kasi May iba-ibang mga grupo yan, ibang di ba? agency yan, di ba? May agency Pa-tryout ba? ako, Sir Benji, Sir Ronnie. Grupo yan. Tryout Grupo, siya. grupo. Talagang may dumating sa akin dyan talagang zero knowledge of officiating. Yun yung mga challenges ko sa pagiging isang nasa management Are ka they na. based also out of Manila or inside Manila? Some of them. Quezon, Bulacan, Laguna. They travel pa. Marami kayo natutulungan maliban sa mga members ng team. So yung employment alone, para sa mga officials, kasi 5 buwan at least tuloy-tuloy. Ang goal talaga namin, Sir Benji, Sir Ronnie, nung time na yun, nung first year namin, makapag-develop din ng mga homegrown game officials. Kasi parang ang gusto ko maging pattern nun, parang sa NBA na pag ikaw taga-counselor ka, makakuha ng Ikaw doon. referees dito. Oo. And then, pero hindi Okay. ka mag-officiate sa game nila. Mag-officiate sa ibang game. Yun ang goal ko nun. Kaya lang talagang sobrang... So parang naging international competition na if you're from this country, hindi ka pwedeng tumawag. Yes, parang sa NBA, di ba sir, pag taga New York ka, Hindi hindi ka ka pwedeng pwede. tumawag sa team ng New I York. see. Dapat ibang ano. Yun ang goal talaga ng NBA noong time. Kaya lang syempre sa dami na sumulpot na liga, ang dami ko kompetensya. Minsan yung mga referees gusto mag-referee doon. So ako, ginagawa ko, sige, train tayo hanggang sa makapag-develop tayo. Ilan ang pool nyo ng mga game officials? Sir? Before, ang pool ko, mga 30. And then, as tumatagal yung liga, naisip-isip ko na mag-maintain ako ng 12 lang. 12 lang? Yes, 12 lang. Tapos, ang goal ko lagi din, sir, basta meron ako 5 veterano, the rest, Yun mga na yung bago. pader mo. Lalaban ko at lalaban niya. At the same time, ang isa pang ron, minsan tumatakbo ako, Sir Benji. Sir. Yes. Just to pag-partner ako sa kanila, para ma-inspire ko din sila how yung game, yung management yung game, yung paano mga sistema, yung technique bilang Sa isang finals ito nakalaan. isang game tumakbo ako, game 3. Actually, Sir Ronnie, if I may add, no, dun sa sinabi ni Sir Edward, Importante kasi yan eh. yes, before, ayaw ko siya patakbuhin. Sabi ko, you're already commissioner. Kasi minsan nagpapalit kami, nag-commissioner din ako. Okay. So, huwag kang tumakbo kasi management ka. Baka mamaya, alam mo naman sir, nanggaling naman tayo sa BBA. Alam naman natin minsan mindset ng player pag referee, nawawala na yung respeto, di ba? So, but one thing na in-inculcate ko sa kanya, sabi ko, you get frustrated when you don't see an Edward Aquino in your referee. So what you do, kasi sa kanya, bago siya lumabas ng court, kailangan straight and tuck in. That's what you get from PBA, that training. Walang makakakuha niyan, hindi mo makukuha sa iba yan, sa PBA lang. Saka yung fitness. Yes. In PBA, madalas na masuspend kasi nag-overweight. So, Grabe training nila. yes. Nakikita ko yan eh. Sobra yan, sir. So, hindi siya lumalabas na hindi maayos ang tuck-in. So, kami dalawa, when we see a referee na papalabas, na ayusin mo, tuck-in mo. Kasi, that's when the player, the coaches will respect you eh. Una, yung tayo mo, intindi mo. You cannot be lousy. So sabi ko sa kanya, if you get frustrated not seeing an Edward Aquino in any of your referees, so you mentor them on the job. So, show them how it is to officiate in a professional When league. did you start being still a part of Middle of release of the game conference officials? eh. Ito lang? Ito lang. Okay. Suppose lagi ito tatakbo, sir. Kaya lang, gusto kong parang gusto kong mag-mentoring sa mga kasama kong, So 12 plus 1. ang 12 plus 1, Kasi sir. 12 ang pool mo, di ba? Yes, plus 1. Me. So ginagawa ko naman, di ako kumukuha ng veterano, kinukuha ko mga bata, mga aspiring maging referee. Tatambalan ko sila. Frustrating ba? Na like, if you're watching the NBL tapos balitawag eh. Hindi ba ganun na balitawag mo Totoo eh. yun, sir. Kasi wala akong pressure, di ba, sir? Nasa akin ang monitor. Anytime, pwede kong balik-balikan. So pag time out, minsan Tawagin mo na. tatawagin ko. Pero ngayon nga, sir, nag-melo ko.
before, talagang kinakalabog ko yung mesa. Talagang sir, sobra. Ginagano ko yung mesa. Ano ba? Ganyan. Pero Ilang iPhone na ata nabasag Naku niya. po. sobrang frustration ko, sir. Nababato Papalit kami. ng tempered glass nga pala itong kaibigan ko. Pero ibinibigay ba sila ng advice na hindi konektado yung fan sa team? Kasi mamurahin ka eh. Ay, yun yung sinabi ko siya na. Mamurahin ka, hindi dapat di Mahirap, maka-apekto sa mahirap. tawag mo Kasi isa yan. natutunan ko yan kay Sir Baile Desma. You remember? Oh. Kasi- Nung naging game Kuya. rep, yung game official ako, I started sa PBL eh. Silang sinabi niya sa akin. Si Bay na rin yun sa PBL? Bay Ledesma rin sa Yes PBL? po, naabutan ko po siya. Okay. Noong time na yun, pero ano siya, pa-exit na rin ata siya. Silang sinabi niya sa akin, mag-referee ka. Willing ka bang murahin? Tumatak sa isip ko. Number one. Yun number one eh. Kaya ba ng dibdib mo? Pag hindi kaya ng dibdib mo yung mga ganyan, huwag ka na mag-referee. Yun ang tinatak ko sa isip ko. Kaya pagdating sa kanila, yun ang sinasabi ko. Mag-referee ka, dapat matibay yung dibdib mo. Ang mga fans, hindi samot-saring mga klase ng tao yan. Kahit hindi mo sila kilala, kung murahin ka niyan, from head to Wagas. toe yan. Wagas. Minsan may babalaan ka pa niyan. Magbabanta ka may pa niyan. death threat pa Yes, yan. totoo yun, Sir Benji. Uwaga saka walang katapusan. I remember one game in the PBA. Dahil matatag na loob na sir di ba? Ang style niya, nakapamewang. Mahilig si Edward Aquino, nakapamewang. Sabay nagkamot, nakaganyan. Ano yun, sir? Sininyasan ka lang. Sir Benji, maandala kami sa yung emotion mo. So, noong time na yun, tingnan ko yung camera ko sa nakapaling. So, gumilid akong ganyan. Nandun yung camera side, di gumano talaga. Sabi ko, Nag-bad side, tumingin pa ako nag-bad yung pasimple. Wala pa yung play sa akin, pag gano'n talaga sabi sa'yo. Nag-bad sign ka. Sabi sa akin nung nag-ano. Sabi ko, wala kang preba. Huwag mo akong pagbintangan. At yung time hindi pa naman uso yung mga Facebook ka tayo noon eh. Bawian lang. Nasa last few minutes na tayo ng walang bulahan sa DWIZ at Aliw Channel 23. At syempre, kasama pa rin natin sina Miss Rose Montreal at Mr. Edward Aquino ng NBL Pilipinas. So ito, ituloy natin yung... Tuloy mo lagi. Tuloy natin yung kwento Baka may gusto silang sabihin, imbitahin Hindi, yung ito, ating mga ano natin, kamusta ba yung fan reach nitong fan reach, fan base. fan base? Ayan. Kamusta naman? Ano, ako muna? Actually, sir, mabibigla kayo, no? We're not that... Hindi, okay. Nakaka-shock. Because Game 5 Huwag ka mag-alala, ma'am. Game 5 generated 4.7 million viewership. Ilan po? 4.7. 4.7. Sa Aliw yan? On, Sa ano, on lahat? SOCMED, on Facebook. SOCMED tayo. We still haven't gotten any from ratings from Aliw. But of course, we're exclusive sa Aliw. So most likely, sir, talagang mataas yung rating natin. I normally send photos of overwhelming venues sa mga boss natin, like Boss Dennis, sina Ma'am Cristel. Ako personally, I send them photos. In fact, games 3 and 4 in Bicol, games 3 and 4, there were 2 LEDs na nakaset up in the plaza in Iriga and outside the venue. Sir, 3 p.m. ang game, 1 p.m. hindi na makapagpasok ng tao. Kasi ang tao galing Legazpi, Sorsogon. Doon bumiyahe. Yes. Yes, bumiyahe pa kasi Camsur Express is represented by buong Laki. Bicolanje. Pati Masbate. Pati Masbate? Pati Yes. Masbate. In fact, si John Edward Habonete is from Masbate. Jan? Makuha player. Habonete. Yes, Makuha. Yeah. So, when it comes sa fan base, sir, wala atang nagbabayad na, sorry for the term, wala atang nagbabayad sa mga fans sa NBL. Why? Because, in fact, sir, pag natatalo nga yung team, parang ang hirap bumalik sa lugar mo kasi kulang na lang, ideklara ka persona non grata kasi mali yung play mo, hindi mo sinunod si coach, things like that. So, fan base is not an issue in the NBL kasi Homegrown talaga. homegrown kasi. You can identify, ay kaklase ko yan dati. Ay anak ko yan. Ay pamangkin ko yan. Ay kapitbahay ko yan. Kapitbahay. I don't know if Medwin Ariate shared with you a Kanina, coach, very, pakwento kami ng player. Sabi ko, kamusta ka nung nag-champion kayo? Anong feeling mo? Kamusta na pag-uwi mo sa bayan mo? Sabi niyan tatay daw niya, para silang mga boksingero na Manny Pacquiao. Wow. Sabi niya gano'n. Bayani. Yes. Bawat bahay daw, bawat tao na sobrang mga bahay. Tapos sa covered court, naglagay ng LED. Nung game nila, tahimik daw ang kalsada. Nung nag-champion daw, akala mo raw, pesta. Naglabas ang bigla. Albay siya. Yes, Theodoran. pero pinakamalayong Theodoran. pinakamalayong na sa Isa yung Albay. 2 hours away.
ganun daw ang pakiramdam niya nung nagkukwento yung tatay niya sa kanya. Kakatuwa naman. Nagulat din ako, nag-goosebump nga ako nung sinasabi na, "Do totoo yan?" Sabi ko, "Oh sir," sabi niya. Nagulat din ako na kwento ng papa ko na para daw kaming Sigurado dumami ang Bicol Express sa Kalaing, no? Pwede, kanina, Saka Kinalas. pinag-usapan natin yung views, di ba? Yung fundraise. Eto na, Nick. Ayun na. Sige nga, Gay. Ikaw na. Ayan, sa social media reach of Aliw platforms for NBL-related content reaches an estimate of 550,000 views. Yun. Oo, And engagements. Yan. So, ibig sabihin, talagang tuloy-tuloy. Saka maraming Tuloy-tuloy yung nakatutok. mga eh. nakatutok. Maraming Oo. tumututok. Kasi 5 buwan, una. Pangalawa, homegrown. Pangatlo, I think the game speaks for the quality Yes. itself. Diba? Kasi pupukan talaga eh. Actually, sir, nakalimutan nyo pa siyang nakalimutan nyo pa siyang talungin ano yung mga Yun. technical na pinapasok namin every season. Innovation. Maybe you can share. Yes, we started sa yung kumbaga hiniram ko to sir sa MBA, Metropolitan Basketball. Yung before, they call it Blaze 3. Blitz Again? 3. Blitz Okay, 3. Blitz 3. So, hiniram ko siya. So, nag-tweak lang ako ng konti. So, sa NBL, meron tinatawag na within 5 seconds, you must, during the rebound play, within 5 seconds, within the 24 seconds shot clock, maka-score ka within 5 seconds so, ng 2 points converted into 3 points. Equivalent Even jump shot, even layup, basta, So, on the reset. yeah, yes, on the reset. Yun ang ano namin. Tapos meron kaming free 3. Pag Free every three. time na mag-drive ka, na foul ka, may option ka na gusto mo. Tumira ng 3 o yes, mag-free throws. 3 points pero sa isang tira, pag pumasok yan, convert it into Pero 3 live points. na yon, di ba? Yes. Yun yung mga dinagdag namin sa Kailan yung ginamit yon? 2025. Up to now? Yes. Yeah. So, And then we're going to introduce another one this Blitz 2026. 3 at saka Free 3. Free 3. Free 3. And then, gusto ko i-introduce din yung pinag-aralan ko rin mabuti, yung no zone. Gusto ko yes, gusto ko maalis yung zona. Gusto ko no zone na siya. Para mas lumabas yung talent ng mga ano players. tayo, parang illegal defense. Yes, parang sa NBA, meron tinatawag na tayong 5 seconds or 3 seconds defensive Na alignment. wala kang binabantayan is Yes. So 5 seconds ang bilang. Hindi, sa akin, noon sa youth kasi ginawa ko siya, 5 seconds. Pero sa pagdating sa pro na, Three gagawin siya lang 3 eh, di ba? seconds lang. So kumbaga parang as of now, we will call it parang tao-tao lang. Yes, Bawal ang zona. Yes, sir. Saka hindi ka pwedeng Itatago mo, pero pag na-identify ng game officials within their parameters, Yes, ano siya eh, hindi mo siya yung, di ba before sa PBA noon, hindi binibilangan, di ba? Dito, sabi ko, bilangan nila para makita rin ng mga players na binibilangan mo sila. Parang sa NBA, di ba, meron silang tinatawag ng offensive depensa na para kay Shaquille, di ba? Pag poste ka, nag-dribble ka, within 3 seconds, dapat naka-facing the basket ka na. Yun naman, gagawin ko naman siya, no zone siya, pero dapat wala kang minimis na, kumaga switch kayo ng switch ikaw para. magtuturo nun. Yung Yes. NBA, sa NBA nga galing yan. Yes, Kasi sir, yung yes, NBA ginagawa na, di ba? Sinasabi ng mga commentators, they're playing zone right now. Yes. Sabi ko, zone, Kasi di ba bawal? ang lalaki nyo nga eh, di ba? So, ang ginagawa, Tapat-tapat. talagang pag may kumat, Match up. dumidikit lang yung Yes, dalawa, yes, yes. pero bumabalik silang gano'n. Si Spolstra, nagsusona siya, pero hindi mo mapapansin nagsusona siya. This guy, Kasi sumusunod Yes. pero kita mo bumabalik. nakamanzo. Tapos inadapt din namin yung transition take foul Okay, ng okay. NBA. Sa backcourt na. Yes. And then advantage foul. To speed up the game Yes. and to discourage yung mga Yes. useless fouls in the backcourt. And then Kaya sa amin, sir, pag medyo nag-e-edad ka na, nagre-retire ka na kaagad. Kasi mabilis. yes, gusto namin mabilis ang flow ng game. And then It should be the case. 2024, inintroduce namin yung although matagal na to, yung challenge. Ilan? Before nun, 2 challenge per half. Dalawa. Dalawa. 1 in first half, 1 in second half. Okay. Pag nanalo ka, alis yung challenge mo, pero yung timeout pabalik. So, ang ginawa ko ngayon, 2025, parang meron kang tinatawag na 4 challenge. Apat. Pag naging successful ang challenge mo, pwedeng mo ulit gamitin. Once lang. Okay. Hanggang ano yan, sir, hindi siya nawawala. Pwede mo pag hindi mo example, hindi mo ginamit yung challenge mo ng first half. Pwede so, may mo isa ka. gawin. Pwede mo i-carry over sa second half. Okay. Tapos hindi mo siya ginamit, nagkaroon ng challenge, di may dalawa ka. Na-challenge mo, bumalik sa'yo, meron ka ulit dalawa. Pero ito, isang beses lang to. Pag challenge ka, maging isa lang ang challenge mo. So meron ka pa ulit dalawa pa.
That's fair. Yeah, sa akin naman, sir, kaya ako naman ginawa yon para naman din fair din sa mga coaches na although natin may maling tawag ng referee talaga minsan hindi mawawala yan, hindi perfect, di ba? So, makompensate din naman yung reklamo nila. Hindi makompensate, kumbaga, maitama natin yung mga dapat itama. Mabigyan sila ng chance. Yes. Pero may mga, how do you say it? Meron lang mga bagay na pwede mong i-challenge. Yes, diba? may mga limit lang sa... Na kayo rin ang gumagawa. Yes, sir. Hindi naman lahat. Kasi mahirap, kasi hindi katulad sa NBA, lahat pwede may challenge. Except, flagrant foul. Kasi may sariling review yan. Except Flagrant foul. Playground. Iba yun. Reviewable Yes, naman yun yes. talaga. Disqualifying. Disqualifying foul. Hindi siya pwedeng kasi pag ang ginamit mo na, it's not basketball move na or hindi na po pwede yun. Ito. Medyo malalim ito. Bilang leaders ng National Basketball League Pilipinas, ano ang legacy na gusto nyong maiwan ng NBL sa Philippine Basketball? Or maiwan or gusto nyong matutunan ng mga ibang league. Ako kasi, sir, to be honest, bihira kasi yung magtatayo ka ng liga. After the game, normally, tapos na yan di ba? After the game. Ang nagre-review na niyan, team na, di ba? Kasi for their next game. Sa NBL, it's different. In NBL, the game officials who officiated, for example, first game, may oras sila the following day The to following review. day. Pag-review nila, nakalagay lahat dyan, miss call, weak calls, non-calls, total fouls Who called. does that? Sila, Technical sa head. technical. And then, nakalagay din doon kung ano yung mali namin. Bihira yun, sir, for the league to admit. Aaminin namin yung mali. Yes. Anong quarter siya But nagkamali? that's where the game Tagal official yun, ha? grow. Yes. Tagal Inabot ako review. ng 3 hours na minsan. Sa isang game, Ang sir. trabaho yan. After Ulit-ulit them, diba? yes, after them reviewing the game, I send it to my stakeholders. Para, whether you believe that or not, basta kami, we do our job. Saka kaysa sila pa yung Kasi- lalapit sa inyo, alam nila na ginagawa nyo. Na may post-game kayo. Which is always very important, the recap. No? Yes. Second legacy, sir, that we want to leave. Ako naman in the PBA, in fairness naman, maganda naman yung iniwan ko bago ko nag-NBL or bago ko nag-PCCL. I guess the same goes for Edward. Pero ang one thing lang na nakikita ko is yung underserved market nga, Yeah. which is That yung niche. mga local talents na, sir, eto, hindi ka maniniwala, Eurostep, probinsyano, kaya palang gawin. Oo naman. Diba? So parang, alam mo yon, wala lang talagang enough platform, na organized platform for them to, Showcase. to showcase yung talent nila. In fact, sabi ko nga, sir, we do not consider PBA a competitor. In fact, we look up to the PBA to the point na ang reinforced conference ko should be coming from the PBA. I'm paying it forward to the league that has been very, very good to me and Edward. That's our way of giving back to the community. At the same time, or inactive PBA player giving back to the community nila. Saka employment also. Yes. Second, Mandatory, ma'am? Minimum of 1. minimum of 1, But maximum of 2. mandatory. Lahat Baka naman, natin yung sir, lahat naman ng mga probinsya natin, maraming PBA Saka players. gusto rin nila yan. Yes. Bigger fan base, di ba? And second, sir, we do not consider also other leagues like MPBL our competitor. In fact, karamihan ng naglalaro sa MPBL, galing din naman na NBL. I see. Nagle-level up. So, we do not consider any league our competitor because we believe we have a niche market, which is homegrown. So, yun. Very nice, man. Anyway, yung mga ganitong klaseng talakayang siguro requires a second serving ika. Yes. Pero ma'am, alam naman natin na sa walang bolahan, hindi lang si Papa Bear, hindi lang mga guests ang mahalaga, kundi ang ating mga manonood. Kaya, bago tayo magtapos, maraming salamat sa ating mga bisita, Ma'am Rose, Thank you, sir. Sir Edward, Thank thank you you, for thank you. coming, thank you for sharing your vision, your mission, and what lies ahead para sa NBL. Sa kabila ng kanilang napaka-busy na schedule, sila'y dumalo dito, dumulog, para makasama namin ni kaibigan. At syempre, nagpapasalamat ulit kami sa Game Day Sports Bar dahil pumayag sila na mag-round 2 tayo dito sa kanilang napakagandang sports bar. Dahil na kayo dito sa Ayala Mall, the 30th sa Pasig City. And special shout out
din kay Misa Rubina Gokong Wepe at syempre taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga kawalang-bulaan at nakinig sa nanood sa aming episode for today. At saka ma'am, thank you, more power and good luck po. Thank you, And we sir. will be watching and supporting all of your advocacies and endeavors for sure. Thank you, sir. Patuloy nyo kami samahan tuwing Sabado, alas 4 ng hapon sa DWIZ, 8:02 a.m. at sa DWIZ News FM regional stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mapapanood naman tayo nationwide, lalo na sa mga ginagawang radyo ang kanilang TV sa Aliw Channel 23 sa DWIZ News TV at available din online sa Facebook page ng DWIZ 882 at YouTube channel ng Aliw Channel 23. Kaya't mag-follow, like at subscribe sa aming mga social media pages. Ako po, si Papa Bear Benji Paras. At ako naman si Ronnie Magsano. Hanggang sa susunod na Sabado para sa usapan at kwentuhan, Walang bolahan. Walang bolahan, walang bolahan. Benji Paras, Ronnie Magsano. Walang bolahan, walang bolahan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsano. Benji Paras, Ronnie Magsano. Walang bolahan. Walang bolahan, Walang bolahan. walang bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. walang bolahan.